na dinala sa patayan, dinala sa krus para sa ating mga kasalanan. Imbis na tayong magbabayad, sinalo lahat ng ating Panginoon Jesus. Siya yung tinutukoy dito. So, tuloy natin. Chapter 8, chapter 35. Sabi dito, Then Philip opened his mouth and began in the same scripture. So, si Philip, marahil si Philip sumagot dito. Hindi na lang, So, sinagot niya yung tanong ng eunuch na ito'y patungkol sa ating Panginoon Jesus. Siya ito, nagbayad ng iyong kasalanan, tumubos. Siya ito, na parang isang tupa na dinala sa isang patayan at doon siya pinatay pero hindi siya kumibo. Hindi siya kumibo. Amen? Tutusin, imagine mo, nung pinahihirapan natin Panginoon Jesus, isang tawag lang yan sa anghel, sa isang anghel na madirigma, kaya niyang lipunin lahat ang nagpapahirap sa kanya, pero di niya ginawa. Amen? Di niya ginawa. Kaya nito, hindi siya umimik, di siya kumibo. At pagkatapos, si Philip, ang mapapansin natin dito ay Philip opened his mouth. Napakahalaga nito. Ang isang Kristiyano dapat ibuka ang bibig. Amen? Kailangan ibuka ang bibig. Una, ang Biblia, kung ikaw ay isang evangelist at gusto mo mag-share ng gospel, ibuka mo ang bibig mo. Una, ang Biblia, ibuka mo, mag-aral ka, pangalawa, yung bibig mo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 4 verse 3, But if our gospel be hid, it is hid to them that are lost. Mananatili naman talaga eh. Kapag ang gospel ay natago, mananatiling nakatago ito sa mga lost. Ang gospel, ang good news na receive natin. Amen? Kung yan mananatili lang sa iyo at hindi mo ibubuka ang bibig mo, hindi ka magsasalita, mananatili yan sa mga lost na nakatago. So napaka-importante. Tulad yung ginawa ni Philip. Marami tayong mapupulot dito kapag isa-isa natin. Amen? At naniniwala ako si Philip na i-deliver niya ng klaro yung salita ng Diyos. Na i-explain niya ng mabuti yung Isaiah at yung gospel na patungkol sa ating Panginoong Jesus. Na-explain niya yung klaro. Salamat po. And then, ang sumunod. Ito. Verse 36. Nung nag-share sila, nung nag-usap sila, naligtas na to. Amen? Naligtas na to. So, makita natin dito mamaya. Sa verse 36, sabi dito, And as they went on their way, they came unto a certain water. And the eunuch said, See, here's water. Amen? May tubig dito. Ano ang makakahadlaang sa akin para ako hindi mabautismuhan? Or ano bang makakahadla? Ano bang makakapigil para hindi ako magpabautismo? Tinanong niya si Philip. Alam niya kasi na isang Kristiyano, after ma-save, kailangan niya sumunod sa tawag ng bautismo. Kaya napakahalaga ng pagpa-follow up. Follow up. Hindi yung pag-share ng gospel, tapos na. Lord, na-share ko na ng gospel. Hindi doon. Dapat, babalikan mo yun. Gaya ng ginagawa nila, Barnabas, yung nag-preach sila, dami naligtas sa ganitong city o sa ganitong village, binabalikan din nila yon, ini-encourage nila yon. So ganon. So, dapat itinuturo din natin yon, amen? So alam mo yung eunuch na after ma-save, dapat mabautismuhan. Amen? So follow up talaga natin yung mga nasi-share natin. So sabi dito, ano ba makakapigil sa akin para hindi ako mabautismuhan or gusto ko magpabaptize, gusto ko sumunod sa tawag ng bautismo. Verse 37, basahin natin. Sumagot dito si Philip. And Philip said, sabi niya, If thou believest with all thine heart, thou mayest. Kung ikaw ay maniniwala
sa Panginoong Hesus na siya ang anak ng Diyos, siya ang tagapagligtas, siya ang nagbayad ng kasalanan mo, siya ang tawag dito, yung dugo niya ang nakapagligtas sa'yo, marami pa. Ito'y mangyayari. So may isang requirements. Ano? Believe. Only believe. Believe at ito'y magaganap. Ngayon, eto, gusto ko lang to i-touch ha. Saglit lang ito. Kapag nagbasa kayo ng ibang version, pansinin nyo, lagi akong King James. Pansin nyo? Kapag nagbasa kayo ng isang version, wala ito. Wala itong 37. Kaya hindi ako gumagamit ng ibang version. Makikita mo, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. Ito ba, hindi ba ito mahalaga? Ito? Only believe that Jesus Christ is the Son of God. Amen? Kaya hindi ako nagamit talaga. Amen? Gusto ko lang i-share ito sa inyo. Bakit? Ba't nawawala yan? Inalis ito kasi feeling ng mga translator, hindi mahalaga ito. Pangalawa, inalis nila yan kasi tatamaan yung sarili nilang doktrina. Ano? Pagbabaptize ng mga bata, ng mga baby. Bakit? Bakit? Kasi yung mga baby, binabaptize nila. Ang baby ba kayang maniwala? May kakayanan ba silang maniwala sa ating Hindi. Wala pa silang isip. Tinanggal nila ito para mawala yan at makapagbaptize sila ng mga baby. Yan. Kaya ako talaga, hindi ako nagamit. Amen? Ng ibang version. Naniniwala ako ang King James Version. Ito yung preserved Word of God. So hindi ko naman ito itinuturo sa inyo na gayahin nyo o hindi. Nasa sa inyo. Kaya ang isang Kristiyano dapat laging aral ng aral. Obserba ng obserba. Amen? So yan yun. At hindi lang yan. Marami pa. ESV, NIV, marami pa. Mga bagong sikat na version ngayon. Wala, nasa footnotes lang. Amen? Bakit nandun? Bakit nandun lang? Dapat nakasama yan. Napakahalaga pa naman ito. Marami pang iba ang nawawala. So ayan. So si Philip ay binaptize na niya. Amen? Only believe. Ang sabi nung eunuch, ano ang sabi? I believe sabi dito, and Philip said, if thou believest with all thine heart, thou mayest. At sumagot yung eunuch at sinabi na, I believe that Jesus Christ is the Son of God. Napaka-importante yung salitaan dito, kapatid. Amen? O sige, punta na tayo sa tubig. Pahintuin na yung chariot, yung sinasakyan nila, verse 38. At pinag-utos niyang itigil ang karo. At sila ay kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating. At kanyang binautismohan siya. So, dito sila, punta sila sa tubig at binaptize niya. Kasi sinabi niya na naniniwala ako na si Jesucristo ang anak ng Diyos. O sige, baptize kita. Kaya ang baptism, ginagawa ito pagkatapos mo maligtas. Amen? Kung titingnan mo, ginagawa ito. Kuya Sugar, paano kung nabaptize ako, tapos bigla ako nakakilala sa Panginoon? Babaptize mo ba ako ulit? Oo, babaptize ka ulit. Kasi ngayon ka pala nakakilala eh. Amen? Klaro sa atin? So ayan. Sumunod, verse 30, ano ba? 39. Ito, matatapos na tayo. Ito yung maganda. And when they were come up out of the water, the Spirit of the Lord, anong ginawa? Caught away Philip. Amen? Biglang nawala. Binaptize, baptize na, awang sila sa tubig. Biglang nawala si Philip.
Bigla nawala. Sure, ba't nawala? Hindi ko rin alam. Basta ako naniniwala ako, o ni nakasulat dyan, kinuha siya ng banal na espiritu, papaniwalaan ko to. Hindi na ako magtatanong kung, hindi na ako mag-iisip ng ebidensya o kahit na ano. Basta sinabi, kinuha siya, di ba? Maliwanag, klaro. So yung eunuch, ang ginawa? That the eunuch saw him no more. Hindi niya makita. Nasaan yung kausap ko dito? And he went on his way rejoicing. At umuwi na yung eunuch na yung puso niya tuwang-tuwa. Umuwi na siya sa bahay niya at tuwang-tuwa siya na na-receive niya ang ating Panginoong Hesus. Yung binabasa niya, naging malinaw na sa kanya dahil may nag-explain sa kanya at nabautismohan pa siya. Sakto-sakto naman, may tubig doon sa disyerto. Madalang mangyari yon. Pero gaya na sabi ko, yung meeting na ito ay isinet na ng banal na espiritu. Ang kailangan mo na sumunod para ito ay mangyari. Nagpipreach siya doon sa maraming tao, biglang dumating ang anghel, pinapunta siya sa disyerto. Si Philip, hindi niya nagtanong-tanong, bakit ako pupunta ron? O punta lang siya kagad. Lagi siyang sumusunod. Amen? Sa instruction sa kanya. Ngayon, sabi dito sa verse, Acts chapter 8 verse 40, Philip found Azotus. Amen? Preached in all cities. Hindi city cities. Till he came to Caesarea. So ito yung Jerusalem, ito yung Gaza. So nandito sila sa gitna. Disyerto ito. So nandito sila, nawala si Philip. At sinabi dito sa verse 40 na natagpuan si Philip dito sa Azotus. Yung Assyria nandito. So nangaral siya pataas doon hanggang sa nakarating. Ganon ang trabaho ng isang evangelism. Ito ang trabaho ng isang evangelist. Isang naghahayo, humahayo ng salita ng Diyos. Inihahayo niya. Amen? So ako, sa tingin ko lang si Philip kaya nawala bigla. Kasi ayaw nang maglakad. ayaw na siya paglakarin ng Diyos. Pinapunta ba naman siya sa disyerto? Sa tao lang, baka magtampo si Philip. Kaya ginawa niya, dinagit na siya na ba ng espiritu at bigla siya dala sa Azotus. Baka mag-backslide. Baka daw, So ayan. Diba? Kasi ang Diyos, gusto niya, mag-preach siya na mag-preach. Para siguro mapadali. Instant. Alam niyo ba, isa lang sa pinapakita niyan, yung rapture ng mga Christian. Pikit mata, biglang nawala. Kaya dapat ready tayo. Pag dumating ang ating Panginoong Hesus, hindi ka save, iwan ka. Pero pag ikaw save, mawala ka talaga. At magtatanong, nasa si Kuya Julius, nasa si Kuya James. Andun na sa langit, iwan ka na. Amen? So ayan, nakita natin yung soul winning o yung pag-share ng gospel ay sobrang biblical. Amen? Sobrang biblical. Hindi ito yung parang strategy lang nila. Hindi. Noon pa ginagawa na ito. Basahin mo yung Acts, punta sila sa cities, preach ang gospel, ang daming maliligtas, pagkatapos lipat na naman sila sa susunod na city, sa village. Preach na naman ng gospel, ang dami na naman, punta na naman sila. Ganon. Minsan, tayo dito, or may bago, na nawawalan pa tayo ng oras. Amen? Nawawalan pa tayo ng oras mag-preach ng gospel sa kanila. Gusto ba natin uuwi yung bago na ito, na hindi man lang natin nasabihan patungkol kay Kristo? Ito nga, punta ng punta para mag-worship pero di pala save. So napakahalaga na binubukan natin ang ating bibig. Amen? At sabihin natin yung gospel, yung grace ng ating Panginoon, ng ating Diyos. So napaka-biblical ng soul winning. At ang maganda nito, ang epekto ng pag-preach ng gospel, isa man yan, dalawa, o 100, isa lang ang nagiging resulta, kaligtasan. Amen. Amen? So, nakita niyo rin ba sa kwento na ito kung gaano kahalaga ng isang tao?
Nakita nyo? Sa istorya? Eh dito, ang daming tao eh. Ba't inuna pa yung isa na yun? Minsan ganun mag-isip ang tao eh. Dito, ito na, unahin natin. Ang dami. Ay, madami dito. Eh, paano yung isa na yun? Hindi ba sa atin mahalaga yan? Sa Panginoon, mahalaga. Kaya pinapunta niya rin sa pili. Amen. Kaya ganun kahalaga sa Diyos, ay isang kaluluwa na isang tao. Amen. Dito sa kwento na to, ito yung pinapakita talaga dito. Napakahalaga sa Panginoon. So nakita natin sa preaching natin ngayon na ito dapat ang ginagawa ko. Amen? Hindi naman tayo pwede lumabas dito, humayo dito. Amen? Dito natin gagawin yan sa loob. Amen. Mag-iimbita tayo, ihagis natin yung lambat natin sa labas, huli tayo, isda, dalhin dito. Siyempre hindi totoong isda, kaluluwa, ay mga tao. Bago dyan, share natin ang gospel, at pag uwi na siya ng bahay, yung puso niya tuwan-tuwa. Amen. Gaya ng Yuno. Amen. Amen? Amen. O ano lang kailangan natin gawin? I-follow. Magsalita. Magsalita. Amen? Magsalita para malaman. Kung di ka magsasalita, mananatiling nakatago. Amen? Amen. Maraming Kristiyano save, pero hindi sila nagsasalita. Save sila, hindi sila nagsasalita. Amen? Si Jonah ayaw niya pumunta rin sa Ninive kasi wala siyang pakialam. Tayo, ayaw natin magsalita. Bakit? Nahihiya tayo? Hindi. Baka naman wala rin tayo pakialam sa ibang tao. Hindi ganun dapat, kapatid. Dapat mahal natin lahat ng taong nakikita mo. Amen? Napakahalaga nito. So, meron ako isang babasahin dito, ha. At bago tayo magtapos, basahin natin yung Isaiah chapter 6, verse 8. Pwede tayong lahat ay tumayo? Basahin natin ito na ang sabi dito, also I heard the voice of the Lord. Naririnig mo ba ang salita ng Diyos ngayong oras na ito? Amen. Amen, narinig mo. Sabi dito, saying, whom shall I send? And whom will go for us? At ito ang sasabihin natin sa oras na ito. Here I am, Lord. Send me. Sabay-sabay tayo, ha? Amen? Here I am, Lord. Sabay-sabay tayo para mas maganda. Amen. So, 1, 2, 3, go! Here I am, Lord. Send me. Isa pa. Here I am, Lord. Send me. Isa pa. Here I am, Lord. Send me. Tayong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa mensahe nyo, sa salita mo ngayong oras na ito na aming narinig, aming napag-aralan. Salamat dahil pinakita nyo sa amin kung gaano nyo kamahal ang lahat ng mga tao na dapat ganun din, Panginoon, ang aming mga nararamdaman sa kanila. Lord, salamat sa pagpapakita nyo sa amin, pagpapaalala na ang paghayo or pagsabi ng mabuting balita ay napakahalaga, Panginoon. At salamat dahil tinuruan nyo din kami ngayong oras na ito kung paano or kung gaano sa inyo kahalaga ng isang kaluluwa ng isang tao. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito na nagsabi na Lord, nandito ako. At pumayag sila, Panginoon, na gawin itong misyon na ito. Gawin itong pag-share ng gospel, Panginoon, ng mabuting balita. Salamat, Panginoon, sa aking mga kapatid na ito na nagpapatuloy sa gawain, sinisikap lahat ng makakaya, nagbibigay ng time. Lord, alam ko nakikita nyo ito lahat at naniniwala kami, Panginoon, na lahat ng reward, Panginoon, ay nandyan sa langit, Panginoon. Na pagpunta namin dyan, Panginoon, makikita namin yung reward na ito. At Lord, yung reward na ito ay ibibigay ulit namin ito sa inyo, Panginoon. Ito mga crown na ito, hindi ito para sa amin, Panginoon, kundi para sa inyo ito, Panginoon. Lord, salamat po sa oras na ito. At sa inyo po namin pinasasalamatan ang salita nyo at na siyang naging pagpapala sa amin.
At ito po ang aming dalangin, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.